Yan o. Ang ganda na ng ating bakod o. Oh, yan. Diba ang ganda? Di po ba? Katatanim lamang natin, may bunga na. Hapon at ngayong hapon, andito tayo sa ating garden. At siyempre, titilusan natin yung ating pamaltak. Dahil plano nga natin paltakan na ito dahil nalago na nga yung ating sitaw. Siyempre, kinakailangan na abangan na natin siya ng balag. Saka natin siya sasabugan ng mustasa pag yung talagyan natin siya ng balag. At yung okra natin, talagang matagal sumibol ang okra. Pero may nasibol na po dito. Kaya lamang medyo madalang pa rin. Hindi. Magandang umaga mga kadede, welcome na naman po kayo sa aking panibagong vlog. At ang oras po natin ngayon ay alas 6 na po ng umaga at araw po tayo na ng Huwebes. Petsa 30 na po tayo ng Mayo at ngayong umaga pupunta muna tayo dito sa ating kapatid na si Florencio. At dito tayo dadaan ng pagkakape. Tara mga kadede, samahan niyo pagbaba dito sa ating kapatid at dadayo nga tayo ng pagkakape. At mamaya nga mga kadede, may gagawin po tayo doon sa taas at lalagyan na po natin ng balag yung ating mga tanim doon. At si parang kautol nga po pala mga kadede ay umuwi kahapon ng Lipa at kinakaon yung kanyang anak na si Vincent. At naiwan sa kubo si Kayumot at si parang Kapanalig. At hindi pa nga tayo nakakapunta doon dahil magiging busy nga tayo. Magagawa muna tayo ng content. Kinakailangan po natin humabol dahil malapit na po ang cut off. Kaya yan, kinakailangan natin kahit papano maghabol tayo kahit tatlong video. At bababa na nga tayo dito. Dito na tayo oh. Dito tayo ng pagkakape. So ayun mga kadede, at ngayon nandito na nga tayo sa bayan ng aking kapatid. At ito, nagkakape na nga tayo. At dito rin sinasabi na marami rin bunga yung babao kaso mataas. Kataas naman pala. Nakaw, hindi ko kaya paakayatin niya. Magandang hapon mga kadede, balik karugtong lamang po ito ng vlog ko kanina. At ang oras po natin ngayon ay ganap ng alas 2:22 na po ng hapon. At ngayon yung hapon, andito tayo sa ating garden. At siyempre, titilusan natin yung ating pamaltak. Dahil plano nga natin paltakan na ito dahil nalago na nga yung ating sitaw. Siyempre, kinakailangan na abangan na natin siya ng balag. Saka natin siya sasabugan ng mustasa pag yung nalagyan natin siya ng balag. At yung okra natin, talagang matagal sumibol ang okra. Pero may nasibol na po dito. Kaya lamang medyo madalang pa rin. Hindi po siya katulad ng mga sitaw na madaling tumubo. Pero yung okra natin tagal tumubo. Yan oh. Tapos ang tubo pa nila pa siya isa. Nasibol pa pala oh. Matagal pala sumibol mga kadede yung okra. Hindi po tulad ng sitaw natin na madaling tumubo. Parang medyo nalalanta yung ating sitaw. Ano pong nangyayari kaya dito? Oh, what happened? Yan, at ngayon mga kadede, pagpapatuloy na po natin yung ating titilos ng ating pamatak para po mamaya ay malagyan na natin siya ng paltak at malagyan na rin po natin ang tansi na pakabaga na ating mga sitaw. Siyempre yung patani po natin malalago na siya oh. Nakita po natin yung patani natin oh, lalago na. Di po ba kumakabag na sila? Kaya kailangan nating lagyan sila ng paltak. Lalago na ng ating patani.
Kumakabag na po yung patani natin mga kadidi. Kaya kailangan pong lagyan natin siya ng balag. At siyempre habang basa po ang lupa mga kadidi, kailangan magsabog na rin tayo ng mustasa. At tulad po ng sabi ko sa inyo, yung pong pagsasabog pala ng mustasa ay hindi basta lamang isasabog, may technique pa rin po pala yung pagsasabog ng mustasa. Kailangan po yung mustasa, buto ng mustasa natin, ilalahok natin siya sa buhangin para mas maganda yung kalat niya. Pagkasabog natin, saka natin siya dadastasan at kakalay-kayan. Yun po, abangan na lamang po nyo mga kadidi sa aking vlog yung pagsasabog ng mustasa. At siyempre yung mga pagbabalag dito, paglalagay ng paltak. Yan, tulad ngayon, magtatasa na nga tayo ng paltak. Kung tawagin po dito sa magtitilos, magtatasa. Yan, at hisit po natin yung ating GoPro para kitang kita nyo yung ating pagtatasa ng paltak. At syempre may dala na rin tayong barita para sa pag lalagay natin ng paltak. Kailangan po butasan muna natin siya bago natin siya lagyan ng kahoy. Para hindi maganda dito magtasa dahil po ng ating mustasa. Dito na po tayo tatasa. Para hindi na po natin siya dakutin. Kailangan po may upuan tayo para tayo hindi mangalay. Kaso dami ng pako. Dati lagi sa tabi yung atin ng natapos tulusan. Kailangan po talagang tilusan natin para madali siyang pabaunin. Ganito din po yung ginagawa namin sa paltak ng kamatis. Tinatasahan din po namin ganito para pag naitakpak natin siya, siguradong matibay ang baon niya. Tresero. Parang pako No, oh no. Sira yung itak natin, nadali ng pako. Dito tayo. Parang din dadali yung ating itak. At parang medyo kukulangin po mga kadidi yung ating pamaltak, kaya kukuha pa tayo mamaya.
bagong mensahe. Kwek, kwek, kwek. Hindi pa kaya to? Kailangan nila to ah. May bike pa. Nako, nabagsakan pala yung ube. Tapos tayo, ube nabagsakan ko. Aba, sino ito ah? Ganyan. Right, sa wakas mga kadidi, at yan, natapos na nga natin siyang tilusan. At siyempre, kukuha pa tayo dahil kulang pa nga. Kukuha pa tayo ng pamaltak dahil medyo kuniulang pa nga yung ating pamaltak, kaya kukuha pa tayo. Dali lang naman po mga kadidi sa makukuha natin ng pamaltak dahil malapit tayo dito sa kuhanan. O di ba pumunta lang tayo dito, nakakakuha na tayo. Kaso yung kukuhanin natin yung, kung tawagin dito, mahihinang klaseng kahoy. Alam ko po na bawal tayo pumutol ng kahoy, pero kailangan po talaga nating gumamit ng kahoy para mapaganda natin yung ating tanim. Dahil kung di po tayo gagamit ng kahoy mga kadidi, hindi po natin mapapaganda yung ating tanim. At yun po, kukuha na muna tayo ng kahoy. So ayan mga kadidi, dahil kulang nga yung ating pampaltak, kaya ngayon puso tayo dito sa gubat para kumuha tayo ng ating pampaltak sa ating tanim na sitaw patani. At dito tayo pupunta oh. Lalim ng baba. Wow. Yan oh, kitang-kita natin dito mga kadidi yung batulaw oh. Ganda po ng batulaw. Kitang-kita natin yung batulaw oh. Dito ba batulaw na yun. At yung babang iyan, napakalalim na, kung tawagin po yan dito, lagnas na malalim. Siguro po nasa mga mula dito, hindi lang po 3 tibos kabayan yan, lalim yan. Kung tawagin dito matatanda, 3 tibuhos. Yan, tulad po ng mga kahoy na ito. Ito po kung tawagin dito, walang kahoy dahil as is po yan. At siyempre pipili tayo ng medyo masamasamang kahoy para siya nating gamitin. Tulad po ng mga sanga-sangang yan, siya po natin kukanin. So ayan mga kadidi, at ngayon minakuha na nga tayong pandagdag sa ating kamaltak. At siyempre berat siya lalagay. Meron pa tayo dito kukuhanin. Ito po oh. Ganito po talaga ang buhay sa probinsya. Kinakailangan magtanim tayo ng mga gulay para hindi na po tayo bumili. Pero pahinga muna tayo kati dahil nakakapagod din po yung pagbaba doon dahil malalim. Oh, sumabit. Oh no.
ba? Kahit maliliit, pwede ito. Ang init. Grabe. Kami po dati mga kadide nung nagkakamatisan na order po kami ng ganito at hindi na po namin kaya manguha sa gubat, na order na lang po kami dahil kami pinagamit ng ganito nasa mga 1,000 pesos nito, ganito po pagpaltak sa kamatis. Yun po naman nasa mga 3,000 puno. Yung pong ganong karaming paltak. Naligtangan po lamang nila 3 puno. Tapos ang clearance po naman ng kamatis sa 60 cm po yung lawak niya, yung clearance. Okay, yan, at natapos na natin mga kadide, natapos na po nating tilusan yung ating pamaltak. Siyempre, pahinga lang po muna tayo at maya maya po bubutasan na natin yung pagbabaon na ng ating paltak. Pahinga lang po muna tayo at yan, mapapansin po ninyo mga kadide na pawisan na naman tayo dahil mainit po yung araw. Buti na lang po at may self defense tayo ditong puno ng mangga. Ito po yung banda rito, hindi natin tatamnan dahil po malaki na yung kinalungan ng mangga. Pag yung sobrang na po naman ng kaldong, hindi na rin po itong natutugay yung ating tanim, kaya itong side na to hindi na po natin tatamnan. Pero okay pa po yan pag yung mga mustasa, pwede po pag mga mustasa lamang. Pero pag yung po mga sitaw, para pong mahina ng gumanda yung ating mga sitaw dito, para bang kahit lagyan natin siya ng organic, mga pataba, mahina pa rin siya lumaki. Naghahabain po lamang siya, hindi naman siya tunasanga. Yan, at update ko na lang po kayo mamaya mga kadidi pag yung nagbubutas na po tayo. Dati po mga kadidi, yung plano ko po dito yung dulo ng kawayan yung ating ilalagay. Kaso naisip ko po na pag dulo po ng kawayan yung nilagay natin, delikado po sa mga mangunguha. Baka po pag biglang tungo natin, madali tayo sa mukha o sa mata, may pagkabulag po tayo. Kaya yan, naisip ko na ilagay na lang po natin dito tansi at saka straw yung ating ilalagay para hindi po tayo delikado sa pangunguha. Dahil po yung sanga ng kawayan, marami siyang, yung dulo po ng kawayan, marami siyang sanga, kaya po napakadelikado. Kaya ang gagawin po natin, ilalagay na lang po natin ay straw at saka yung tansi na pambagting po namin sa kamatis. At ito po mga kadidi, pag yung natapos na nga natin balagan, gagawin po natin dito, sasabugan po natin siya ng
mustasa, saka po ulit natin siya dadasdasan. Makikita po niyo mga kadidi, ang gaganda na ng ating tanim na sitaw. Diretso na sila. Yung okra lang po ang hindi pa diretso dahil hindi pa po itong nasibol. At ngayon po mga kadidi, may naisip po tayo para mas matibay yung ating paltak. Dahil may kalapit na pong poste, dito na po natin itatali yung isang bagting para matibay siya, na kahit po humangin hindi agad basta siya natutumba dahil poste na po yan, matibay ang poste. Kaya dyan na lang po natin tatali yung isang bagting. At dito na lang po tayo maglalagay ng katuwang niya sa banda rito para mas matibay po yung ating balag. So ayan mga kadidi, at medyo nakapahinga na tayo at medyo naiga na yung ating awis. Siyempre kukuha na tayo ng timba na may laman tubig para mas malawan yung ating pagbubutas. Tara, kuha tayo dito. Makalog yung ating estanda. Ganon. Tara, samahan nyo ko mga kadidi. At kukuha nga po tayo ng tubig. At pakikita ko po sa inyo mga kadidi yung ating kalamyas. Oh. Makikita nyo, oh. Ang liit pa ng puno niya, namumunga na. Oh. O diba? Ito pa lang yung dulo niya. Oh. O diba? Ang bilis ng kalamyas. 3 years lang po, wala pa, namumunga na. So, bilis pong mamunga yung kalamyas. At siyempre, napakita ko na po sa inyo yung kalamyas. Dito po naman tayo. At ito, may tubig na tayo. Ito po yung kailangan natin sa pagbubutas para mas madali ang proseso. Dala na po natin ng kadidi yung tubig. At siyempre kinakailangan natin ng tubig para mas malambot yung ating bubutasan. At yung pagbubutas para hindi itong masaktan yung kamay natin, kinakailangan natin yung tubig. Di po ba ginhawa tayo pag may tubig, malambot yung lupa na ating bubutasan? At dito po natin lalagay yung tubig sa gitna. At siyempre, sasampulan na po natin mga kadidi yung pagbubutas. Ano nangyari sa siyang ito? What happened? Ano nangyari sa iyo? Ha? Bakit siya nalalanta? Ganun. Parang hukay yung puno mo. Kailangan mo siguro dilig ng tubig, ano? Bigyan po natin siya ng tubig. Kailangan po talaga mga kadidi, kausapin din natin yung ating mga halaman. Para po suklian din niya yung ating mga sakripisyo, mga paghihirap natin sa nila, palitan nila ng maraming bunga. Aray. Tulad po na nag-suggest na sa labas natin nilagay paltak. Ito po, dito na po natin nilagay siya labas. Yan, tulad po nito. Kaya po tayo may dalang tubig. Ganito pong gagawin natin dyan. Para po hindi tayo tutong mahirapan ng pagbubutas. O di po ba? Easy lang po yung pagbubutas natin.
Next. Di po ba para pong madalang yung tatlunan yung ating lagay ng paltak? Ano po sa palagay nyo mga kadidi yung mas maganda? Dalawahan lang po or tatlunan? Pero pag dalawahan masyadong malimit. Dito na lang po tayo sa tatlunan. Para nga pong madalang. Bagay, sito naman siya. Ano po kaya mas maganda nga? Suggest po kayo mga kadidi kung alin pong mas maganda, yung pong dalawahan lamang or tatlunan. Dalawahan kaya. Ito naman tayo. Si lupa. Next. Wala. Yes. Pag sa tingin po natin mga kadidi ay medyo madalang yung ating paltak, dagdagan na lang po natin ulit. Marami po naman tayong pamaltak dito, kaya yan. Matapos na po natin paltakan yung kabila, na butasan na po natin. At ngayon dito po naman tayo magbubutas. Shout out sa mga nadaan. Siyempre dito po muna tayo magbubutas ulit, katuwang noong siyang yun dito sa bandang to. Oh no, ukuran, iyapakan.
Right mga kadede, start na po ulit tayo. Oh, sa lalim. O, di po ba? Pag walang tubig, mahirap magbutas. Kaya kailangan po natin siyang lagyan ng tubig. Simple pag may tubig. 1 2 3. Oh no! Ano nangyari? Natumba ka? Sorry. Hindi ko sinasadya. Kapit lang. Mainit. Mainit po yung panahon ngayon. One, two, three. Wow. Galing bumilang. Sakto. 1, 2, 3, 4. Hindi po ba? Galing bumilang. Sakto. 4 yung isa. At yan po. Last na yung ating bubutasan sa ngayon. At hindi pa po natatapos dyan yung pagbubutas natin dahil meron pa po doon sa baba. Siyempre yung okra, kinakailangan po lagyan natin siya ng bakod para lagyan din natin ng bagting para kung humangin man may sasandalan sila. Kinakailangan may pasandalan para hindi sila mabali ng hangin. Yan. Tatapusin na po natin butasan ng kakadide. Okay. At siyempre ngayon dadako naman tayo sa pagpapaltak. Let's G, sa pagpapaltak po naman tayo mga kadiri.
Kailangan eh. Kailangan ito. Alright, so mga kadiri, at ngayon natapos na nga nating ipaltak yung 4 na tulos. Siyempre dito naman tayo sa kabilang side maglalagay na ating tulos. At yan, tulad nga na sabi ko sa inyo mga kadiri kanina, na suggest lang po kayo kung medyo madalang yung ating paltak. Parang sa tingin ko po, nadadalangan po ako sa ating paltak, kaya parang mas maganda po dagdagan natin siya ng tigi-tigi sa gitna. At yan, dito po naman tayo sa kabilang side maglalagay ng paltak. Oh! Ayan, nagpapantak natin mga arit dito. Pinakadulo, siyempre kinakailangan po sa ganitong dulo yung malaki. Dahil ito po yung magdadala ng tibay nila. Yan, at dito po naman tayo sa kabilang side. 1, 2, 3, 4. Kaya po hindi ka dati siya tinam ng mga kabibinang mustasa, dahil nga po pag yung nagpaltak tayo at naglagay ng balag, maninigas yung lupa. Kaya bago po natin siya sabugan, pag yung nalagyan natin siya ng mga balag. Yan, at dalawa na po yung ating ilalagay dito. Oh! Wow, yak, ew, dirty!
O di po ba kahit nasagin natin yung ating tanim, di basta nababali dahil mayroong paltak siya. Kaya malaking bagay po mga kadidiyo, may paltak. So ayan mga kadidi, at natry na natin sa tatluhan. Kaya lang medyo madalang. Yan po oh. Ito at saka yun, medyo madalang po. Kaya ang gagawin po natin, dadagdagan pa po natin siya ng isa sa gitna. Tulad po dito, isa po doon, isa doon, isa doon. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bali, 8 pa po yung ating mapapalagay. Siyempre, papahinga po muna ulit tayo dahil mainit yung araw at medyo napapagod na rin po tayo. At siyempre, maya maya uuwi tayo para uminom ng tubig dahil nauuhaw na rin po tayo. Alright mga katidi, at ngayon pagpapatuloy na natin yung ating pagpapaltak. Tatapusan muna natin paltakan bago tayo uminom. Bago tayo umuwi ng bahay, kinakailangan tapusin muna natin yung paltakan. Maraming tubig. So ayan mga kadidi, natapos na po nating butasan yung 4 na natitira dito. Ito, at siyempre dito po tayo ulit sa kabila. Dito po tayo ulit maglalagay. Grabing init.
Next, dito ulit tayo. Buti po ba? Agos yung pawis natin. Yan o. Agos yung pawis natin sa ilong hanggang sa dibdib. Pero hindi tayo susuko. Tutuloy pa rin natin yung ating ginagawa. Dahil kinakailangan niya natin itong tapusin ang balagan para masabugon natin siya ng mustasa. Buti na lang may tubig. Last 2 minutes. Tapos na po natin siyang butasan mga kadede. At siyempre ngayon naglalagay na naman po tayo ng paltak para po matapos na. At siyempre makain muna tayo. At mamaya na natin lalagyan itong okra. At siyempre may lalagay pa rin tayo ditong patani. So ayan mga kadede, at ngayon tatapusin na po natin yung paglalagay ng paltak. Oops, tumabon yung tubig. Yes. Alright, at natapos nga natin mga kadede. Lagyan ng paltak yung
at isitaw, at siyempre papaltakan na lamang natin yung okra at patani. Ay, makikita nyo naman, oh. O, diba? Ang ganda na niya. At may paltak na. Diba yung sitaw natin ito, pwede nyo pakabagin muna natin habang ito hindi pa totoong nakabag. At siyempre, lalagyan natin sila ng gabay pataas para makakabag sila. Diba? Ganda na nila. Yan, oh. Yan, oh. Oh. Yan, oh. Ang ganda na ng ating bakod, oh. Oh. Yan. Diba? Ang ganda. Oh. Di po ba? Katatanim lamang natin, may bunga na. Dati pa po ito. Yan po yung dating tanim ko dyan. Na dati po, inabot ng tag-araw kaya hindi ito lumago. Kaya ngayon, inabot naman ng tag-ulan. Kaya ayan, lumago na ulit siya. Nabuhay na naman. Nabuhay nagmuli. Oh, ganda rin na ating balag. Okay na. Kompleto na, may balag na tayo. Oh, ha? Yan, at i-update ko na lang po kayo mga kadete sa susunod nating gagawin dito. At medyo mahaba-haba na rin po yung ating vlog sa ngayon. Kaya yan, panoorin na lamang po ninyo yung part 2 ng part 3 na po pala ito ng ating pag-garden. At syempre tulad na sabi ko po sa inyo na mula sa pagtatanim hanggang sa mapanguhanan, update ko po kayo dito. At panoorin na lamang po ninyo yung mga susunod nating gagawin dito. At dito ko na nga tinatapos yung aking simpleng vlog ngayong araw. Maraming salamat. Nakabot yung guys sa dulo ng aking video at gusto kong pasalamatan na suporta sa Team Kapanalig, lalong higit sa YouTube channel, sa mga viewers natin dyan, subscriber, ganun din po sa ating OFW at lalong higit sa hindi po nag-escape na mga ads sa silent viewers po natin, at ganun din po sa sponsor ng Team Kapanalig sa mga sulok ng mundo kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sana palagi po kayo mag-iingat. God bless you po. Bye bye.